Okay, so next naman is ipe-prepare na natin yung try and catch natin. So, ang purpose ng try and catch is para hindi mag-crash yung mismong application natin. Kaya nilalagyan natin siya ng try and catch. Now, sa loob ng try natin, magkikreate tayo ng variable na tinatawag natin ay, yun, automatic na siyang nakalagay. So, maglalagay lang tayo ng variable pero papalitan natin siya into response. Yan. So, ang variable natin ay response. Ang variable na ito is responsible for sending data sa mismong server natin. Okay, so mapapansin nyo, meron siyang await dito. So, ang await ay ginagamit natin siya, no, para maghintay or makapag-send tayo, then ma-fetch ng mismong server yung request natin. Yun yung purpose ng async natin. Kasi without yung async, hindi natin magagamit yung await na meron tayo. Now, kung mapapansin nyo, meron tayong fetch dito at saka yung server natin. So, later on, papalitan natin yung server natin based sa kung ano yung magiging server natin sa database natin. But we will leave it for now na ganyan muna. Then, next is meron tayong tinatawag na method. So, ang method natin, mapapansin nyo ay nakalagay ay post. So, kukunin natin yung post na yan. So, ibig sabihin, ang post na yan is nagsisend tayo or nagre-request tayo sa mismong server natin. And then, meron tayong header. So, may suggestion na siya. Itatab ko lang. So, yung header natin, mapapansin nyo na yung content type natin is application JSON. Ang ibig sabihin lang nito, yung isi-send natin ay naka-JSON file siya. Now, dito sa body natin, mapapansin nyo, JSON.stringify. Tapos nakalagay yung variable na full name natin. Ang part naman na ito is i-convert niya yung JavaScript natin na object into JSON string. So, yan yung gagawin niya. Kasi ito yung object natin, yung variable na to. So, i-convert niya yon into JSON string. So, ito naman, isa-send niya as JSON data. So, yun yung purpose ng dalawa na to. Okay, so yung next naman na gagawin natin is, since etong part na ito is sending papunta sa server, ngayon naman ang gagawin natin, server to user naman. So, after ng semicolon, ng try natin, or ng part na to, ito semicolon na yan, sa baba niya, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng constant, no? And then, yun, gagamitin na lang natin yung data na object. Then, sasabihin natin await. Then, response.json. So, anong purpose nito? Ang purpose naman nito, kasi yung server natin ay JSON yung gamit niya. Now, itong purpose nito is to convert yung JSON into JavaScript object naman. So, kumbaga, baligtad. So, kung JavaScript dito na part, JavaScript papuntang JSON, dito naman JSON papuntang JavaScript naman siya. Okay? So, after nun, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng if. Sabihin natin, if ang response ay okay, gagawin natin, sasabihin natin dyan, registration successful. Tapos, i-close natin siya ngayon. Now, ang gagawin natin, hindi na natin ilalagay yung data dito. Papabayaan na lang natin siya as it is na ganyan. Tapos, ang gagawin natin, is-set natin yung full name natin into empty string. Kumbaga, kung ano yung tinype niya sa text field natin, kapag nag-submit tayo, e-erase niya yung sinulat doon sa text field or kung ano yung tinype natin doon. After nun, dito sa else natin, sa else naman natin, ang gagawin natin is magsisend tayo ng alert.
So, sasabihin natin dito, alert data dot error. Para in case na may error, may sasalo sa error natin. Yan. So, set full name. Babalik ko lang siya. Tapos, else. Yan. So, dito, gagamit tayo ng alert data.error. Yan. So, in case na mag-error yung program natin. Then, dito naman, magkakaroon din tayo ng alert sa ating catch. Pero ang ilalagay natin dito ay server error. So, in case na magkaroon ng error yung server natin. So, yan yung ipapakita natin. So, eto ngayon yung sa backend natin papuntang server.